ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igalamay yung adlaw ka na ito welcome din sa itong managuban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga igala. Kamusta mong tanan diha, mga igala? Mangkaltulok ilong. Anyways, mga igala, ando na kita karong biyernes, mga igala, lapit sa size na bulan sa Hunyo tuig 2025, mga igala, no? So, happy na po ng tingklasin, no? Tapos ulan-ulan na po mga igala, no? Nabedete ko, no pressure area mga igala. Pero yun, no, sa eastern part, sa eastern, of eastern Visayas na to kung pagkabalo kaganihan, no? So, muna o sa mga igala, nagkatutog ulan, tapos base pahimo na itong tropical, posible na, nga may tropical depression. Katong alihuka mga ano, pero sa to din ingat ano kay ulan nun ba gid tabot lang na nagisiguro area kami ginapang ulan na karon, no or basig ulan na gyud, di ba? So ingat ang mga katambayan. Anyways, mga katambayan, padayon na po tong hisgutan mga igal, no? Katong among nahimong tour dito sa kuan tunnel, mga mountain tunnel mga igal, no, sa Davao City Bypass project. Nandi at sa may barangay Waan to mga igala, no, ang kuan. So actually mga igala, nindot ba jud ang kuan ba, no? Nindot ba jud ang katong tunnel mga igala, no? So ang kuan nato is na-amaze lang mi dito sa katong style ba, no, nga murag nindot ang pagka-concrete niya, no? Murag digid siya kuan ba, digid malilong mga igala nga Japanese style o Japanese technology ang gamit diya sa tunnel mga igala. So gipangutanan dito ko ang integrity, una dira mga igala, pila ka tao ang nagtrabaho, tapos ang integrity ba can stand. Okay, pero tubag sa ato ang Japanese consultant mga igala nga ang Japan ug ang dili layo, o in terms of kanang linog-linog, I think mas grabe pa gani sila ditong linog gani, no? Kaya ang concern na to din na mga igala, kuan lagi daw, no, linog, makuan ba linog, no,
tarog ba na og linog. So ang tubag sa kuan depende na siya no, pero mo na apil na silang kuan, apil na sa ilang tawagan ni consideration no sa pag-construct sa mountain tunnel mga higala. So nana sila yung mga engineering measures na ginabutang ana mga higala no. So anyways mga katambayan no, atong kuno no balikon asa naman tong GC sa kuan. Ato balikan mga higala no. Ang kuan nahimo pahayag mga higala no sa toong mga kuan, toong mga engineers ito mga higala ulan na dira mga higala no. Ang project director sa maong kuan no, construction mga higala no. Project director gikan sa Shimizu Corporation na si Mito Akira o ang kuan mga higala no, project manager para sa package 1 sa Davao City Bypass Road mga higala agi ka sa DPWA, Department of Public Works and Highways nga si Engineer Jose Reyes. Paminawon nato. Roughly 800 persons were working on this project. And this project main purpose for the construction also need to transfer the technology to Filipino. So this is the first road tunnel in Philippines. So the worker for the tunnel considered with Japanese engineers suppliers. Also for Indonesia, because Indonesia has many mining works, so there is some experience. So then together with the Filipino, they will work together. Then transfer the technology to Filipino, including the site engineer also. Mix of Filipinos. Mainly Filipinos, Japanese. They mainly for the excavation works, the Indonesian and the Filipino mix. So, for example, one team for the excavation in the 10%, and 4% for Indonesian and 6% from the Filipino. So what about the package 2? What we Package 2. No, I don't know about package 1 as well. Other team. Other package is Sir, will this withstand 7.2 earthquake? the big one? last time the big earthquake, I forgot last year, Sa Japan na lang ang ating experience din. magnitude 7 point something in the meantime. And we check after that, we check also our structure works. So But in Japan, we have but experience. in Japan also, sometimes the big earthquake come over. Some of the prominent will be displaced by the earthquake. I think that there is some big fault line like that. And this is a special case. They're more than magnitude 8, 1, 8 or like that. Yeah, okay. Sir, can you elaborate on the transfer of technology that we mentioned earlier? What is that? When we say transfer of Mainly for the contractor side, educate, like on-the-job training, not like, say like a class or like outside, we directly teach to the for Filipino. They also operation and maintenance is a package, not by us, but I heard operation and maintenance. First, Japanese operator educate the Filipino operator to for the operation and maintenance for this does that include the
with the speakers and yung mga video namin about construction of tunnel. So, ikasama yun. Now, for our parts, we give the police engineer, dahil hindi kami na natutulog na sa tunnel, and including the Philippine Engineers of the Consultants, kasi naman ito, first level. So, pinapakita namin ito sa mga standard. Ito yung mga aspects nito. So, we are using the Japanese standards natin. Kung way, sinasabi ng mga coaches. Pero ito, talagang meron transfer of technology. Yung mga equipment, nakikita nila kung paano operate, yung silver sa tunnel, makakita nila natin. Ito ang natawag ng transfer of technology. We will personal facilities of seminars online. We are invited engineers of companies, central office, So sir, ano yung nakuha ninyo na technique ng Japanese engineers, contractors in constructing tunnels, including the roads, sir? No? Yes, sa planning, talaga, nakikita namin yung step by step kung paano from the very start, kung paano ang escalate. Kasi sinabit sila yung ulit-ulit lang yung construction. So kung wala ito, wala kang idea kung paano makapunas na natin. So because of the 4 bypass, na-observe namin na yun na yung nasa support. Step by step to step, kaya sa opening siya. Yan ang natutunan namin mga technologies. Consider nyo ba sir na gagawin din yun sa mga next construction ng mga roads? Ako naman, pagka-performance system, talaga na Japanese contractor and Japanese consultant. So, yung mga experience dito, most likely, very qualified sila sa next study kasi sila wala ang experience dito. Dati yung sa akin sa Manila, but different skill kasi ibang geological conditions ng lupa. Iba rin ang natin methodology, ito yung tinatawag natin yung new house kaya Sir, observation ko lang sir Yes, sir. pwede bang gayahin natin yung kung paano nila ginawa yung mga kalsada dito sa mga kalsada na i-construct natin? Gayahin yung standard. Kasi maganda yung pagkagawa sir compared sa mga kalsada natin. I cannot speak for the others. Pero kami So, mga ito mga igala, no? Ang pahayag ni, with regards sa construction, no? Pahayag ni, una diha mga igala, no? Ni Sir Mito Akira mga igala, no? Ang project director sa Shimizu Corporation, mo nag-construct sa tunnel. O si Engineer Jose Reyes mga igala, ang project manager, no? Sa Davao City Bypass Construction Project mga igala. No, under sa Department of Public Works and Highways, no. So, daghan nagakwan ko, what if maglinog? What if yun ana? What if kuan? Aw, depende kung basi mapala sa tong bridge nga gitokod, no? Depende gina siya, no. Anyways, mga katambayan, no, kuan lang tanaw kay murag nindot sa mong pagsulod nindot man jud kay no, nindot jud ang pagkatrabaho mga igala sa kun tan-aw lang no, pero di mo ko engineer god mga igala. So sa ko alang kuan mora na ko ang kuan tan-aw lang nako as an ordinary person mga igala no nga kuan nanindot jud ang makita lang nga nindot kay tungod sa kaning kuan no kung saan nasa kutubangan ana lang, di ba? Anyways, mga tambayan, balik kita man lang sa mga importante painumdum ni nga si Bianan. Yes, balik kita mga igala dito sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaman niyo Armando Finikito mga igala, no? Yes, mga igala, no? Karon taknaan, no? Atong hisgutan mga igala, no? Katong usa ka makasubo nga unsa ni? Makasubo nga hitabo dito sa kuan dito sa Davao Oriental mga igala, specifically dito sa may Lupon, no? Nga about sa kaning pag-traffic silang anak ba, no? Ay makadismaya ba, pero usaha mo gud nato na mong gud ang kalisod manggod mo nilang ginakuan actually di man sa ginakuan nato no gina romanticize nato no nga dapat kaluyan kanay kalisod mga igala, pero anak man gud nimo gud na imuhang gi imuhang gi baligya ma'am of sir ay
Okay lang tagka mo na lang inyo ang sarili ninyong ipamaligya. Ay, mga nalisod lagi mga katambayan nga inguna di ang kanang ang hitabo ba. Lisod. No, ako lisod ko makareact kung ani ki kan magod di man po nato mga although ma-blame nato mga higala no, pero samtang ang uban mga higala no makadawat og mga ayuda nya kani sila mga higala mo to nakadawat og ayuda ba ni sila pod no tapos nakadawat siguro pero napagchismisan mo gani dito gani nga kwadlog sige nagpalitson daw sumala sa NBI na nga to na kanan very sad lang ni siya nga moment ay kaling kwan may very sad nga hitabo nga ingon ana di ay ang kwan ingon ana ang nahimong kwan ba no ay nako ingon ana nahimong resulta ba niya ang mga bata mo luoy kayo ani no tungod lang ingon sila gusto nila ma-provide makuha silang kwan pero ang kwan mo gud ana no ang sakripisyo ang kwan mo gud na okay na ko ikaw anong idamay pa man ng mga bata porque ba mahal actually na kwan po namo no na hinabi po namo ang mag-asawa. So anyways mga higala ito maglangan na ato na paminawon mga higala ang ato ang Regional Director sa National Bureau of Investigation mga higala na si Attorney Arcelito Albao mga higala o ang Special Agent ani mga higala na si Sir ito Special Agent mga higala sa kuano NBI mga higala to tanawon so to kasi pangalan na ni Sir Vicente Essex Minguez mga higala no alang sa ato nahitabo nga operasyon dito sa Lupon, Davao Oriental. Paminaw na to. Yesterday, and all the evidences tinonobel sa court kasi may search warrant nga, may cyber warrant na in-issue. So it's up to the court, will this be retained to us or kailangan i-deposit sa kanila? Sir, apart from the sex toys, what are other evidences that we seize? Meron cellphones and I think laptops ata or computers, tablets. So ano yung mga report doon sa kapitbahay nila, sir? Yung mga reports. We are doing the research. Yung mga marites, Oo. I different people around. That's it. This family is very extravagant. Gastos. Every day, may inuman. Every day, drinking. Tapos, mahirap magparipson quickly. In fact, that time we conducted the raid, that was the birthday of the mother of the school. And then we are about to prepare a election that afternoon, but we were able to stymie their festivities. Isang room lang sila, sir? The place where the sexual space conducted is the room of the mother. It's a small room, 2x4. Their own house. And in addition to your question, ma'am, ano pang additional evidence? Yung mga bata ay nag-testify na rin. So they executed an affidavit through the assistance of the social workers from the DSWD. Umamin ito mga bata. What's your observation on the behavior of the children as you rescued them? They are not, as we rescued them, they are not, as per observation, they are not an ordinary children anymore. No? Kasi batang sa murang edad nila ay na-exploit na sa ganito mga sitwasyon. Iba na yung mga bata. At nung kinuha namin ito, biyak itong mga bata. Dahil sinabi nila, pinipilit sila, hinara sila ng mga parents nila kung ayaw nila mag-perform. Since ilang taon sila nag-start daw, sir? Ilang taon Actually, sa barangay na yan, 6 months. 6 months pa lang. Yun ang sabi ng mga marites doon. Sir, sino pa kaya ang possible handler nila?
Aside the parents, sino yung nag-ano? May ano to, may foreigner din na handler. So itong ina-actionan naman natin doon sa mga foreign counterparts natin. So it's not from, wala dito Not here, yung not ano? here. So may nagko-contact lang Foreign sila? nationals, meron din kaming counterpart doon na sila namang nagkakandak ng operation. From what country? Will not specify the country. Kasi Basta kasama namin sila during the operation. European. For sure, I think they will not give statements, but based on your initial interview with the suspects, why did they go to it? We did not conduct an interview them kasi wala silang mga counsel during that time. So bawal sa akin. Yes, ma'am. Hindi sila relaping, sir? Itong mag-asawa, itong lalaki at itong babae, and itong gitna, magkapatid to. So ito yung may dalawang anak na tinatraffic din. Ito sila, asawa, tatlo yung anak nila. So wala. So bali ito na yung negosyo nila, Arnie? Ito yung negosyo nila, no? Ito yung main source of income nila. Just to clarify, Arden, babae ito lahat ng mga bata. Hindi, may babae, may lalaki as what Agent Minguez said. May mga sex toys doon na para pang babae. Pag may client na gustong babae yung mag-perform, meron ding lalaki kung gustong ng client na lalaki ang mag-perform. Ilang babae dito? Sir, gender lang children. Yes po. One boy. Kasama kaya. 4 na babae, 1 lalaki. Sir, hindi na nagsuschool yung kids. This time, wala pa naman klase. I mean, Before. Ay, dapat. Ilang taon tong lalaki? Si 13. 13 years old. 13, 9, 7, 11, and 4. I'm sorry, but are they using their children also? Yes. Yeah, itong mga bata na to, itinatraffic online lahat. Lahat itong kasi when we conducted the rescue, andun ito lahat, mga bata. So yung 4-year-old, anong ginagawa nila doon? Ganun din, ginagawa pag kailangan ng mga parokyano na Pedophiles. 4-year-old na bata mag-perform, yun din, ang bata, yung bata na yun, gagawa. There's a video there that a young girl was undressed and made to bow down, her genitals showed to the camera, and the mother clicking the vagina. Oh my. And it's being live streamed. Like sa isang show, how many Sometimes multiple viewers, because there is a platform handling this particular. Does it depend on the viewers or Request, upon request. yung bayad? The buyer is credit cards, so credit cards. Or pang one-time man lang yung bayad or based on the viewers? Maybe not. I think these customers are regular clients. Balik-balik. Through website or app? Website. There's a website that's handling the streaming, and this website distributes the videos to interested clients. Sir, ano po yung, saan po based yung streaming platform? Europe. Europe talaga. So, We cannot disclose the Okay. platform because that would jeopardize the sensitive operation in Europe. So yung nationality ng foreigner na under nila? We cannot disclose also kasi under investigation pa ngayon. Ongoing naman yung foreign counterpart natin na hinahabol sila. Sa Davao Oriental lang siya nag-operator or also other areas? Itong mga ganitong klase na operation, this is international. And ako nga, kahit saan ako na-assign, may mga ganitong mga hinuhuli natin from time to time. So yung mga parents pala ng ibang bata, hindi nagreklamo? Sila mga parents. Sila man ang parents. Hindi, sa kanila lahat. Mga anak nila. No other. Walang Wala yung kapitbahay. asawa at isa, sir. Yung kapatid. May asawa. Tapos hindi yung kasal. In Davao. Ayaw sa Davao. Ng children na nagsumbong? There were no attempts na na-receive namin na nagsumbong or from the neighbors, from the neighborhood. Wala namang gano'n na mga information sa nagsumbong. Were it not for the timely operations, rescue operations that we conducted, hindi alam ng ibang mga kapitbahay. Ito pala yung anak nila, sir.
Lahat. 5 ma'am, ang 5. na-rescue natin. No? Ito mag-asawa, 3 yung anak nila. Ito namang lalaki, 2 ang anak nila. So saan yung asawa niya? Hindi namin nahuli, wala doon kahapon. And we don't know kung kasali o hindi. But based on the mga evidence na nakuha namin, itong 3 usually ang involved, directly involved sa ganitong operation. Sir, sorry late kasi ako. During the case build-up, sinabi nyo kanina is yung mga marites sa paligid, doon yung nakuha yung mga info. After the arrest, After the arrest. we start converging in the area. Pero how did you... Without Secluded pa lang yung area, sir? getting information, they give information. Pero how did you get the information na doon na lugar? Kasi sabi nyo secluded. There was the live streaming was being geolocated by satellite and then feed back to the... Kompleto kami ng mga equipment and mga makinarya kung saan namin pwedeng i-locate. No? At the same time, may foreign counterparts tayong kasama dito So- na tumulong din. And we conducted a series of surveillance, I think 3 days. No? Sino complainant nito, sir? Kami, Kayo? NBI and the SWD. Sir, how heavy are the charges filed against them? About the charges, Republic Act 11930 or yung online abuse and exploitation of children as well as qualified trafficking under Republic Act 9208 and child abuse, this recommend no bail. Tigilang for all the counts. subjects. Tigilang counts. 20 to 40 years, no? Ay, yung counts ng counts ng kaso. At yung counts, Ilang counts ng kaso? it's up to the prosecutor's office to decide on it. Basta we filed it based on the violations, based on the law na nakita namin na binayolate nila. Sir, doon sa sir pag kuha nyo ng info, did you get this through email address? Doon nyo natuntun? Through the email IP address rather. Isa yun, IP address yung location. Yung Geolocation, through satellite yun, nakikita. So doon sa pamamagitan ng IP address na nakita doon sa streaming platform. Aside from that, meron kami mga agents na nagmo-monitor ng mga ganitong mga gawain. So may cyber patrolling pala na ginagawa ng NBI. May ginagawa. Through sa instruction ng director namin si Judge Jaime B. Santiago. So, di ba nagda-drugs yung mga suspects? Di pa namin na drug test. We'll try. Drug test. Naantay lang namin yung chemist namin. Sir, ilang weeks nyo na surveillance yung 3 days na we conducted a technical surveillance last January 2025. But yung actual surveillance, 3 days lang. Itong last week and until such time na hinuli natin. Sir, ano yung sa loob ninyo as an enforcer? So, moto mga higala, no? Kasad, no, moto yung pan. Actually, singit na lang na ako, no? For the sake of kanang giving kuan mga higala, for the sake of giving chance mga higala, no? Nga ma-explain po, nga nung nabuhat to nila mga higala. To paminaw na mag-asawa mga higala. Ay, nani mo gihimo ni? Ha? Bago lang, like unsa, last year ba o this year lang? 6 months. Ha? 6 months. 6 months. Nga nung gihimo ni mo ni? Kapait, ma'am, wait, trabaho akong bana. Pero nga nung gigamit man nimo imong kaugaling ng mga anak. Wala, may sa kuan niya. Amerikano. Maoy gi-request sa Amerikano. Kinsa may sagad parokyano mga customer? Wala na magkukapuan sa mga lugar-lugar mo. Paano ka nakasulod ani nga negosyo? Website mo. Paunsa nimo Website? na hibaw-an? Like na ay nag-contact sa imo, ana? Wala na. Naalin nakaila. Kinsa man tong nakaila nimo? Taga dito ra po. Asa man ang didto? Pila po ibayad nimo sa matag transaction, ma'am?
Dili man po na bulto, ma'am. Tag 1,000, 500. Unsa man ang 1,000 pesos na? Pesos na. Amo na ibayad sa isa ka mutanaw, ana? Dili po man dagan mo tanaw, isa raman. So ang kanang 1,000 matag bata. Isa raman akong anak. Isa ra imong anak, babae. Oh, babae. Unsa may ginahimo sa imong anak, ginapahimo sa imong anak? Model-model lang siya, saya. Sayaw-sayaw, ana. Unsa po na kadugay? Depende sa kuan, ma'am. Kagyutra. Unsa gingon nimo isa lang imong anak ka, isa nga tulo man imong anak? Wala man sila lapos. Wala sila labot? Ang babae raman. Pila edad atong babae? 11, ma'am. 11. Ang katong laing anak nimo unsa man dito? 13 of 4. Ginagamit man daw pud to. Wala man to sila apil. Unsa lang to sila magtan-aw? Wala, naran sa gawas mo. So na-plan lang. Wala po sila nag-apil dyan. So naabtan lang sila dito. Abdan, kaya isa raman nito na eh. So bali tulo lang gyud imong anak. Tulo. Unya ang isa lang imong ginapagamit. Oo. Katong babae nga 11. Oo. Unsa nang 1,000 ma'am? 1,000 Ma'am, pesos na, ma'am. pesos? Unsa man na siya per show? Oo, pesos sa kanang kuan. Per show? Kung naay mo ang iyo. So bisan unsa na kadugay? Ang 1,000 wala na limit? Oo. Sa isa ka adlaw pila ka show pod? Wala. Wala man, ma'am. Sa isa ka bulan, naramay ka duwa. Wala ka na konsensya isip inahan nga mao na imong gihimo sa imong anak? Konsensya, ma'am. Uy, niya. Kasi ma'am, pagkukalan. Na konsensya ka? Oo, ma'am. Uy, isa man po, di mo pagkukatan-aw kung wala kaunon akong mga anak. Tulugod na sila ng eskwela. Di po ka manarbaho ma'am. Di man po katrabaho, ma'am. Kay atimado nga tong isa kay naisakit na G6 PG. Yang isa, ang akong bana, di man mo sagot kay siluso man po. Ginagamit ba ninyo inyong anak mismo? Kamu mismo ang mo gamit? Ang babae, ma'am. Ha? Ang babae. Ang babae? Kasi mo gamit sa babae. Ako naman, ma'am, wala may lain, wala may laki. Unsaon man nimo imong anak? Mo tong imong ginagamit gyud, gina-sex nimo imong anak? Ma'am? Wala may kuan. Nang dili man siya ginagamit yun na. Ipaslakan siya, anak, wala man. Nganong ikaw na apil pod ka ani kaning sex online? Ikaw mismo mag-show? Apil pod ka? So imuha to para asa man to mga sex toys? Sa ako man to, ma'am, pero pinadala raman to niya. Ang katong gamit na pang lalaki, kuan raman to kanang igura imudin-mudin ko, dili yun siya ginasulod yun sa bajay na. Sa imuha ikaw ang gamit ato, ginasulod sa imuhang Wala vagina. po na ako siya ginasulod mo, gila ko. Okay. Kung mag-show ka na ay mong bana wala. Naan sa gawas. Naa sa kilid? Nasa gawas. Sa gawas. Pero nag-show pod siya. Wala. Ang iyong mga playat, mga lalaki, mga chaman? Lalaki. Lalaki. Unsa may national Amerikano, unsa ba? Ang mga Amerikano. Unsa pa? Wala may taga-diri. Dito na to sa imong bana. Wala ko ka. Ma'am, ang akong naibawan, ako lang asawa. So wala ka kabalo? So gidinay nimo karon na apil inyong anak. Okay. Wala ko kapalog yung mga hinanap po niya. Ako naibawan. So, ako ang asawa, nag-chat, kung kano, mara. Nagchat og kanot niya okay ra di sa imong anak. Sinabutan man naman nung sa kalisod. Pero wala ko kabalo nga. Apil din ang anak. Una pa na hitabo minsan imong trabaho. Okay naman, ma'am. Ha? Construction. Construction? Hindi po permanente. Bilang sa isa ka pila income po ninyo? 100 ma'am. Ay, pila? 200. 800? 300? Isa ka daw? 350. Depende sa... Sa unsa na nga kita, sir? Construction? Sa construction? Construction. Hindi ka na sa show ninyo, ka lang sa sex online, pila income nyo a day? Wala ko kabalo din, ma'am. Wala ko kabalo na, ma'am. So imuhang asawa lang ang gunitan na. Hindi mo ko kabalo ng English, ma'am.
Sir, naingon yung mga asawa ka ganihan nga di siya makatrabaho kay siloso daw ka niya. Okay ka nga kaniyang trabaho kung siloso ka. Anak gitu ngayon, ma'am. Asa ginapadala ako na sir? Bayad sa inyo ha? Asa nyo gina-claim? Ya, saya kubag man sa card. Kuan man sa tipan. Online. PayPal daw. Sir, na ay nag-inganyo sa inyo nga ali? Mo nakahimo mo ali? Or Wala, ma'am eh. Papuko kang kulog eh, ma'am. Masakay. So, mga to ilang tubag sa mga akusasyon, mga higala. Wala daw itong mga bata dito. Isa na daw ang kuan, nagamit. Pero, 11 years old pa. Te, maski pa magnaabtan nila sa nara sa gawas or kuan. Still, minor de edad gihapon to. Maglisod, no? Ako, lisod ko. Dili ko makakomment kay di po na ako ma-judge po, no? Pero na may nabala na supak. Pero dili ko kagad basa nahimong intent ba, no? Kay inood mo dyan mo, lalahi mo gud ang kwan sa rural area, mahigala, ang kalisod sa rural area. No nga, layo kay ka, sa kabihasnan, niya, ang pagnaog nimo sa kwan, mahal. Unlike sa tuwa din ni sa ubos, no? But anyways, kuan ni mga higala, no? I hope, no, na intervention na gid ang gobyerno ni, pero dili mo gud ni kwan, no? Kung busi ka itong diyang area mga higala sa may San Jose, lisod kayo ang data dira. So sa kaya ilahang ko, no? Ilahang connection. Wow, sana all. Ano daw eh? Anyways, mga higala, naman sa piskalya ang kuan kaso mga higala. Nanana sa kuan, nanana sa inyuha, nanana sa korte mga higala, kung ilaban ng convict. Pero, well, ako kayo mga higala, kay, I think, evidence-wise mga higala, ang kaso mo tindog. No? Kay, kan ba aside sa entrapment, nabi search warrant. And kato na sa subject sa search warrant, moto'y nakuha. Oh boy. Anyways, mga katambayan, matay kong oras ang ngalan sa tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga higala ko yung nakauban, Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat. Ug mayong adlaw kanatong tanan.